Ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Mga salita sa kung paano lumutas ng mga tiwaling disposisyon. Sipi. Mayroon na kayo ngayong kaunting pagkakilala sa tiwaling disposisyon na inyong ibinubunyag. Kapag malinaw na ninyong nakikita kung aling mga tiwaling bagay ang nanganganib pa rin ninyong regular na ibunyag, at kung anong mga bagay ang malamang pa rin ninyong gawin na taliwas sa katotohanan, magiging madali na ang paglilinis ng tiwaling disposisyon ninyo. Bakit hindi makontrol ng mga tao ang kanilang mga sarili sa maraming bagay? Dahil sa lahat ng oras at sa lahat ng aspeto, nakokontrol sila ng kanilang mga tiwaling disposisyon na pumipigil at umaabala sa kanila sa lahat ng bagay. Kapag maayos ang lagay ng lahat ng bagay at hindi sila nadapa o naging negatibo, palaging nadarama ng ilang tao na mayroon silang tayog at wala lang sa kanila kapag nakakakita sila ng isang masamang tao, isang huwad na lider, o isang antikristo na nabubunyag at itinitiwalag. Magyayabang pa sila sa harap ng lahat na ang sinumang iba pa ay maaaring madapa, pero hindi ako. Ang sinumang iba pa ay maaaring hindi nagmamahal sa Diyos, pero mahal ko ang Diyos. Iniisip nila na kaya nilang panindigan ang kanilang patotoo sa anumang sitwasyon o kalagayan. At ang resulta? Dumarating ang araw na sinusubok sila at nagrereklamo at umaangal sila tungkol sa Diyos. Hindi ba't pagkabigo ito? Hindi ba't pagkadapa ito? Wala nang nakapagbubunyag sa mga tao ng higit pa kaysa kapag sinusubok sila. Sinisiyasat ng Diyos ang nasa pinakakaibuturan ng puso ng tao at hindi dapat nagyayabang ang mga tao anumang oras. Anuman ang kanilang ipinagyayabang, doon sila madarapa balang araw sa malaot madali. Kapag nakikita nila na nadarapa o nabibigo ang iba sa ilang partikular na sitwasyon, hindi nila ito iniintindi at iniisip pa nga nila na sila mismo ay hindi makagagawa ng anumang pagkakamali na magagawa nilang manindigan. Ngunit sila rin ay nadarapa at nabibigo sa parehong mga sitwasyon. Paano ito nangyari? Ito ay dahil hindi lubos na nauunawaan ng mga tao ang kanilang sariling kalikasang diwa. Kulang pa rin sa lalim ang kanilang kaalaman tungkol sa mga problema sa kanilang sariling kalikasang diwa, kaya napakahirap para sa kanila ang pagsasagawa ng katotohanan. Halimbawa, ang ilang tao ay lubos na mapanlinlang at hindi matapat sa kanilang mga salita at gawa, ngunit kung tatanungin mo sila kung sa anong aspeto pinakamatindi ang kanilang tiwaling disposisyon, sasabihin nila, "Bahagya akong mapanlinlang." Sasabihin lamang nila na sila ay bahagyang mapanlinlang, subalit hindi nila sasabihin ang mismong kalikasan nila ay mapanlinlang at hindi nila sinasabi na sila ay isang mapanlinlang na tao. Ang kanilang kaalaman tungkol sa sarili nilang tiwaling kalagayan ay hindi gaanong malalim at hindi nila ito tinitingnan ng kasing seryoso o kasing lubusan tulad ng ginagawa ng iba. Mula sa pananaw ng ibang tao, ang taong ito ay napakamapanlinlang at napakabuktot at may panlalansi sa lahat ng sinasabi niya at ang kanyang mga salita at kilos ay hindi kailanman matapat. Subalit hindi nagagawa ng taong iyon na malalim na makilala ang kanyang sarili. Mababaw lamang ang anumang kaalaman na mayroon siya. Sa tuwing nagsasalita at kumikilos siya, nagbubunyag siya ng ilang bahagi ng kanyang kalikasan, ngunit hindi niya ito namamalayan.
Naniniwala siya na ang pagkilos niya ng ganoon ay hindi isang paghahayag ng katiwalian. Iniisip niya na naisagawa na niya ang katotohanan. Pero para sa mga nag-oobserba, ang taong ito ay lubos na buktot at mapandinlang at ang mga salita at kilos niya ay labis na hindi matapat. Na ibig sabihin, ang mga tao ay may napakababaw na pagkaunawa sa kanilang sariling kalikasan at may napakalaking pagkakaiba sa pagitan nito at ng mga salita ng Diyos na humahatol at naglalantad sa kanila. Hindi ito isang pagkakamali sa kung ano ang inilalantad ng Diyos, kundi ang mga tao ay walang sapat na malalim na pagkaunawa sa sarili nilang likas na pagkatao. Ang mga tao ay walang pangunahin o malaking pagkaunawa sa kanilang mga sarili. Sa halip, itinutuon at inilalaan nila ang kanilang lakas sa pagkilala sa kanilang mga kilos at panlabas na pagpapahayag. Kahit na ang ilang tao ay paminsan-minsang nagagawang magsalita ng kaunti tungkol sa kanilang pagkakilala sa sarili, hindi ito magiging napakalalim. Walang tao ang nag-isip kailanman na siya ay isang partikular na uri ng tao o na mayroon siyang partikular na uri ng kalikasan dahil gumawa siya ng isang partikular na uri ng bagay o nagbunyag ng isang partikular na bagay. Nailantad na ng Diyos ang likas na pagkatao at diwa ng tao, subalit ang nauunawaan ng mga tao ay na ang kanilang mga paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay at kanilang mga paraan ng pananalita ay may kapintasan at depektibo. Bilang resulta, medyo nakapapagod na gawain para sa kanila na isagawa ang katotohanan. Iniisip ng mga tao na ang kanilang mga pagkakamali ay pansamantalang mga pagpapamalas lamang na nabubunyag ng walang ingat sa halip na mga pagbubunyag ng kanilang kalikasan. Kapag ganito mag-isip ang mga tao, napakahirap para sa kanila na talagang makilala ang mga sarili nila at napakahirap para sa kanila na maunawaan at maisagawa ang katotohanan. Dahil hindi nila alam ang katotohanan at hindi nauuhaw rito, kapag isinasagawa ang katotohanan, sumusunod lamang sila sa mga regulasyon sa pabasta-bastang paraan. Hindi itinuturing ng mga tao ang kanilang sariling likas na pagkatao na napakasama at naniniwala na hindi naman sila masama sa puntong dapat silang wasakin o parusahan. Ngunit ayon sa mga pamantayan ng Diyos, lubos na tiwali ang mga tao. Malayo pa sila sa mga pamantayan para sa kaligtasan dahil nagtataglay lamang sila ng ilang pamamaraan na sa panlabas ay hindi mukhang lumalabag sa katotohanan at sa katunayan, hindi sila nagsasagawa ng katotohanan at hindi mapagpasakop sa Diyos. Ang mga pagbabago sa pag-uugali o kilos ng mga tao ay hindi nagpapahiwatig ng pagbabago sa kanilang kalikasan. Kaya nagkaganito ay dahil ang mga pagbabago sa pag-uugali ng mga tao sa totoo lang ay hindi mababago ang kanilang orihinal na anyo, lalong hindi nito mababago ang kanilang likas na pagkatao. Kapag naunawaan na ng mga tao ang katotohanan, nagkaroon ng kaalaman tungkol sa sarili nilang kalikasang diwa at nakayang isagawa ang katotohanan, saka lamang magiging sapat na malalim at isang naiiba kaysa sa pagsunod sa isang kalipunan ng regulasyon ang kanilang pagsasagawa. Ang kasalukuyang paraan ng pagsasagawa ng katotohanan ng mga tao ay hindi pa rin umaabot sa pamantayan at hindi nito lubos na makakamtan ang lahat ng hinihingi ng katotohanan. Isang bahagi lamang ng katotohanan ang isinasagawa ng mga tao at kapag nasa ilang kalagayan at sitwasyon sila, saka lamang nila na isasagawa ang kaunting katotohanan.
Hindi totoo na nagagawa nilang isagawa ang katotohanan sa lahat ng kalagayan at lahat ng sitwasyon. Kapag paminsan-minsan, ang isang tao ay masaya at maganda ang kanyang kalagayan, o kapag siya ay nakikipagbahaginan sa iba at mayroon siyang landas ng pagsasagawa sa kanyang puso, pansamantala niyang nagagawa ang ilang bagay na naaayon sa katotohanan. Ngunit kapag namumuhay siya kasama ng mga tao na negatibo at hindi naghahanap ng katotohanan at naiimpluwensyahan siya ng mga taong ito, sa kanyang puso ay naiwawala niya ang landas at wala siyang kakayahang isagawa ang katotohanan. Ipinapakita nito na napakababa ng kanyang tayog at na hindi pa rin talaga niya nauunawaan ang katotohanan. May ilang individual na naisasagawa ang katotohanan kapag sila ay nagagabayan at naaakay ng tamang mga tao. Gayunpaman, kapag sila ay nalihis at nagulo ng isang huwad na lider o antikristo, hindi lamang sila nawawalan ng kakayahang isagawa ang katotohanan. Malamang din na malilihis sila na sumunod sa mga taong iyon. Ang mga gayong tao ay nasa panganib pa rin, hindi ba? Ang mga taong tulad nito na may ganitong uri ng tayog ay imposibleng kayaning magsagawa ng katotohanan sa lahat ng bagay at sitwasyon. Kahit na isagawa pa nila ang katotohanan, mangyayari lamang ito kapag maganda ang lagay ng kalooban nila o ginagabayan sila ng iba. Kung walang isang mabuting taong umaakay sa kanila, kung minsan ay magkakaroon sila ng kakayahang gumawa ng mga bagay na lumalabag sa katotohanan at lilihis sila sa mga salita ng Diyos. At bakit ganito? Ito ay dahil ilan lang sa mga kalagayan mo ang nalaman mo, wala kang alam tungkol sa iyong sariling kalikasang diwa at hindi mo pa natatamo ang tayog ng paghihimagsik laban sa laman at pagsasagawa ng katotohanan. Sa ganitong paraan, wala kang kontrol sa gagawin mo sa hinaharap at hindi mo masisiguro na makakapanindigan ka sa anumang sitwasyon o pagsubok. May mga pagkakataon na nasa isang kalagayan ka at maisasagawa mo ang katotohanan at tila nagbago ka na ng kaunti. Subalit, sa ibang mga sitwasyon, hindi mo kayang isagawa ang katotohanan. Isa itong bagay na hindi mo sinasadya. Kung minsan ay naisasagawa mo ang katotohanan at kung minsan ay hindi. Minsan, nauunawaan mo at sa susunod, nalilito ka. Sa ngayon, wala kang ginagawang anumang masama, ngunit marahil ay gagawa ka ng masama maya-maya. Pinatutunayan nito na umiiral pa rin sa loob mo ang mga tiwaling bagay at kung hindi mo magagawang tunay na kilalanin ang iyong sarili, hindi magiging madaling lutasin ang mga bagay na ito. Kung hindi mo kayang magtamo ng masusing pagkaunawa tungkol sa sarili mong tiwaling disposisyon, at sa bandang huli ay kaya mong gumawa ng mga bagay na lumalaban sa Diyos, nanganganib ka. Kung kaya mong maunawaan ng husto ang iyong likas na pagkatao at kamuhian ito, magagawa mong pigilan ang iyong sarili, maghimagsik laban sa iyong sarili at isagawa ang katotohanan. Hindi inuuna ng mga tao ngayon ang pagsasagawa at pagpasok sa katotohanan. Nakatuon lang sila sa pag-unawa at pagsasabi ng mga salita at doktrina. Iniisip nila na sapat nang matugunan ang mga sarili nilang psikolohikal na pangangailangan at hindi madismaya o maging negatibo. Gaano man karaming pagbabahaginan sa katotohanan ang nakatutulong sa iyo sa panahong iyon, hindi mo isinasagawa ang katotohanan pagkatapos niyon. Ano ang problema rito? Ang problema ay pag-unawa at pakikinig lang sa katotohanan ang pinagtutuunan mo
pero hindi mo pinagtutuunan ang pagsasagawa nito. Mayroon ba sa inyong nagbuod kung paano magsagawa ng elemento ng katotohanan o kung ilang kalagayan ang nauugnay sa elementong iyon ng katotohanan? Wala. Paano ninyo maibubuod ang mga bagay na ito? Dapat ay naranasan ninyo ito mismo para maibuod ninyo ang mga bagay na ito. Hindi epektibo na magbahaginan lang tungkol sa ilang salita at doktrina. Ito ang pinakamatindi sa lahat ng paghihirap ng tao, ang pagiging hindi interesado sa pagsasagawa sa katotohanan. Kung maisasagawa man o hindi ng isang tao ang katotohanan, ay nakadepende sa kanyang mga paghahangad. May ilang tao na sinasangkapan ang kanilang sarili ng katotohanan para ipalaganap ang ebanghelyo. Ang ibang tao naman ay sinasangkapan ang kanilang sarili ng katotohanan para sabihin ito sa iba at magpasikat, hindi para isagawa ang katotohanan at baguhin ang kanilang sarili. Ang mga taong nagbibigay pansin sa mga bagay na ito ay nahihirapang isagawa ang katotohanan. Isa na naman ito sa mga paghihirap ng tao. Sabi ng ilang tao, "Pakiramdam ko, kaya ko nang isagawa ang ilang katotohanan ngayon. Hindi naman sa wala talaga akong kakayahang isagawa ang anumang katotohanan. Sa ilang sitwasyon, magagawa ko ang mga bagay-bagay alinsunod sa katotohanan na nangangahulugan na maituturing akong isang tao na nagsasagawa at nagtataglay ng katotohanan. Kumpara sa dati o noong una kang magsimulang manalig sa Diyos, nagbago na ng kaunti ang iyong kalagayan. Noong araw, wala kang naunawaang anuman, ni hindi mo alam kung ano ang katotohanan o kung ano ang tiwaling disposisyon. Ngayon ay alam mo na ang ilang bagay tungkol sa mga ito at mayroon ka ng ilang mabubuting paraan, ngunit maliit na bahagi mo lamang ito na nagbago. Hindi ito isang tunay na pagbabago ng iyong disposisyon dahil hindi mo kayang isagawa ang mas malalaki at mas malalalim na katotohanan na nauugnay sa iyong likas na pagkatao. Kumpara sa iyong nakaraan, talagang nagbago ka na ng kaunti, ngunit ang pagbabagong ito ay maliit na pagbabago lamang sa iyong pagkatao. Kung ikukumpara sa pagbabago ng disposisyon, malayong malayo ka. Ibig sabihin, hindi mo pa naaabot ang pamantayan para sa pagsasagawa ng katotohanan. Minsan, ang mga tao ay nasa isang kalagayan kung saan hindi sila negatibo at mayroon silang lakas, pero pakiramdam nila ay wala silang landas para sa pagkilala at pagsasagawa ng katotohanan at hindi sila interesadong malaman kung paano isagawa ang katotohanan. Paano ito nangyayari? Kung minsan, hindi mo maunawaan ang landas, kaya sumusunod ka na lang sa mga regulasyon at iniisip mo nang isinasagawa mo ang katotohanan at bilang resulta, hindi mo pa rin malutas ang mga paghihirap mo. Nadarama mo sa puso mo na isinasagawa mo ang katotohanan at ipinapakita ang iyong pagkamatapat, pero nagtataka ka kung bakit dumarating pa rin ang mga problema. Ito ay dahil kumikilos ka ayon sa iyong mabubuting layunin at ginagamit ang mga pansarili mong pagsisikap. Hindi mo hinahanap ang mga layunin ng Diyos. Hindi ka kumikilos ayon sa mga hinihingi ng katotohanan o sumusunod sa mga prinsipyo. Bilang resulta, pakiramdam mo palagi napakababa mo sa mga pamantayan ng Diyos. Hindi mapalagay ang puso mo at naging negatibo ka nang hindi mo namamalayan. Ang mga pansariling hangarin at pagsusumikap ng isang individual
ay malayong malayo sa hinihingi ng katotohanan at magkaiba rin ang kalikasan ng mga ito. Hindi kayang palitan ng mga panlabas na pamamaraan ng mga tao ang katotohanan at hindi isinasagawa ang mga ito ng ganap na ayon sa mga pagnanais ng Diyos dahil ang katotohanan ay ang tunay na pagpapahayag ng mga layunin ng Diyos. Iniisip ng ilang tao na nagpapalaganap ng ebanghelyo na masyado na akong nagdusa at nagbayad ng halaga at buong araw akong abala sa pangangaral ng ebanghelyo. Paano mo nasasabing hindi ko isinasagawa ang katotohanan? Kung gayon, hayaan mong tanungin kita. Ilang katotohanan ang pinanghahawakan mo sa iyong puso? Ilang bagay ang ginagawa mo na naaayon sa katotohanan kapag nangangaral ka ng ebanghelyo? Nauunawaan mo ba ang mga layunin ng Diyos? Ni hindi mo nga masabi mismo kung ginagawa mo lang ang mga bagay o isinasagawa mo ang katotohanan dahil nakatuon ka lang sa paggamit ng iyong mga kilos para mapalugod ang Diyos at para makamit ang pagkalugod ng Diyos at hindi mo ginagamit ang pamantayan na pagbibigay kasiyahan sa Diyos sa pamamagitan ng paghahanap sa kanyang mga layunin upang umayon sa katotohanan sa lahat ng bagay para siyasatin ang iyong sarili. Kung sinasabi mong isinasagawa mo ang katotohanan, gaano na nagbago ang iyong disposisyon sa panahong ito? Gaano na lumago ang pagmamahal mo para sa Diyos? Sa pamamagitan ng pagsuri sa iyong sarili sa ganitong paraan, magiging malinaw sa puso mo kung isinasagawa mo ba o hindi ang katotohanan.